Magandang gabi mga kapatid. Magsiluhod tayo at atin pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Adbyento at ika-6 na araw ng ating simbang gabi. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Rani Laruan. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Atin ngayong sisindihan ang ika-4 na kandila ng Adbyento. Dakilang Ama, sa pagtatapos ng panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na may bahagi ang inyong pagmamahal, pagmamahal sa buhay at sa sanlilikha, pagmamahal sa mga makasalanan at mga banal, at pagmamahal sa mahihirap at mga inaapi. Lubos kami napapasalamat sa lahat ng pagpapalang tinatanggap namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kaming iyong pagmamahal upang kami makabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo. Ay pakinabang nawa sa kanyang pagpapasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit sa amin, sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Noong sumalakay ang kaaway mula sa hilaga, natakot at nagkagulo ang mga Israelita, maging ang pagdamay ng Diyos sa kanila'y pinagdudahan. Sa pagkakataong ito, ibinalita ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na siyang magiging tanda ng pagliligtas ng Panginoon. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinapasabi ng Panginoon kay Ahaz, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Ahaz, hindi po ba ako hihingi? Hindi ko po susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihim ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at niyang sanligan, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Sa Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ipinahahayag ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesus ang katugunan sa mga sinaunang propesiya na laman ng kasulatan. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at inirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos, na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang-una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya
at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagpanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng Panginoon, ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa ating lahat. God is good all the time. Ika-anim na po tayo ng ating simbang gabi. Sino po ang nakakumpleto? No, taas kamay. No? May tatlo pa. No? May tatlo pa. May isang bata, sinabihan ng kanyang nanay, Nak, bukas magsimbang gabi na, dapat makumpleto mo ang simbang gabi para kung ano man ang hihilingin mo, matutupad. Yon yung sinabi ng nanay sa kanyang anak. No? Dapat makumpleto ang siyam na araw ng simbang gabi para matupad ang kanyang kahilingan. Kaya ang bata, maaga pang pumunta ng simbahan. Pumasok sa simbahan, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, ito lang po yung hiling ko ngayong simbang gabi. Bigyan mo po ako ng bike. No? Bigyan mo po ako ng bisikleta. No? Yun lang po yung aking hiling. Makompleto ko itong siyam na araw na ito. Basta bibigyan mo lang ako ng bisikleta, ng bike. No? Araw-araw, no, pupunta ang bata, excited, dahil gusto niya na pagdating niya sa loob ng simbahan, nandun na yung kanyang bike. Kinabukasan, kalawang araw ng simbang gabi, maaga pang dumating ang bata sa loob ng simbahan. Excited siya na pumasok sa simbahan, dahil excited siya na makita agad yung kanyang bike. Ngunit wala pa rin yung kanyang bike. Sabi niya, Papa Jesus, 2 araw na po, wala pa po yung bike ko. Yun yung kanyang sinabi. Ikatong araw, ganun pa rin ang ginawa ng bata, no? Excited pa rin siyang pumunta. No? Sabi niya, baka nandun na yung bike. No? Baka ibibigay na ni Papa Jesus. No? Nung nasa loob na siya ng altar na simbahan, wala pa rin yung kanyang bike. No?
Sinabihan niya ulit, Papa Jesus, ikatatlo ng araw to. Wala pa rin yung bisikleta, wala pa rin yung bike. I-remind lang kita, sabi niya. Sabi ng bata, siguro, baka ito ibibigay ng Diyos, baka ibibigay ni Papa Jesus ang bike sa huling araw, sa siyam na araw. No? Kasi gusto niya siguro na makompleto ko itong siyam na araw. Kaya ang bata, araw-araw, hanggang sa ikasyam na araw, excited siya pupunta sa simbahan para sa kanyang bike. Sa huling araw, excited siya, no? Maaga pa, patakbo. No? Gusto niyang mauna sa loob ng simbahan. Kasi isip ng bata, baka kukunin ng iba, no? Yung kanyang bike. Sabi niya, baka habang wala pang tao, dapat akong mauna sa loob ng simbahan. No? Pagpasok niya sa loob ng simbahan, malungkot ang bata. Walang bike na naghihintay. Walang bike. Wala siyang nakitang bike. Sa tabi ng altar may bilen, no? May bilen doon. May bilen tayo dyan sa bilen sa gilid, no? Kinalong niya si Mama Mary, no? Ang ina ni Jesus, no? At pumunta dito sa harapan ng altar at sumigaw, Jesus, kung hindi mo ibibigay yung bike ko, kikidnapin ko ang mama mo. Abay, kidnap o ransom, no? Tatlong punto ang gusto kong ibahagi sa inyo sa ating mga pagbasa ngayon. Una, may set aside yung plano natin, atupdin at sundin ang plano ng Diyos. Set aside natin ang ating mga plano dahil mayroong mas mahalagang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tandaan natin na ang Diyos sa kanyang plano, mas mahalaga, matuto lang po tayo maghintay. Yun yung gusto ituturo ng Diyos sa atin. Matuto tayong maghintay. At mayroong biyaya sa paghihintay. Pakisabi nga sa inyong katabi, may biyaya sa paghihintay. Matuto lang po tayong maghintay. Kaya mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin, no, na kung saan itong si Jose, no, mayroon siyang sariling plano. Dahil ang Diyos gusto niyang makinig sa tao, gusto niyang makisangkot ang tao sa kanyang planong kaligtasan. Kaya pumasok siya sa dalawang tao, at sino ito? Si Maria at si Jose, na gusto niyang maging kasangkot itong dalawang taong ito sa kanyang plano ng kaligtasan ng sanlibutan. Ngunit, ganun pa man, para bagang nagdududa o natatakot itong si Jose na tanggapin at tingnan itong plano ng Diyos dahil nga nakita niya na hindi pa man siya nakapasok sa plano, abay buntis na si Maria. Hindi pa siya, wala pang kasal na nangyayari, buntis na si Maria. Kaya may plano siyang hiwalayan si Maria. Kung tinignan natin, mga kapatid, sa katahimikan ng puso ni Jose, nandun yung kanyang plano na hiwalayan si Maria. Bakit tahimik lang? Dahil ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang mapahiya si Maria, no? Kaya, set aside niya muna yung kanyang plano, no? Nung narinig niya ang tawag ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. Ang mensahero ng Diyos sa kanyang mensahe tungkol sa batang sanggol na isisilang kay Jose. Ibig sabihin, nagbago ang pananaw ni Jose nung narinig niya ang plano ng Diyos. Plano mo plus plano ng Diyos. Anong susundin mo? Kaya mayroon tayong pagninilay-nilay at discernment. Ano? Kagaya sa ginawa ni Jose, natulog si Jose. At sa kanyang pagkatulog, nandun ang tinatawag nating malalim na pagmilay-milay at discernment, pag-unawa sa plano ng Diyos. Ibig sabihin, katahimikan ng ating mga puso ang kailangan natin upang maunawaan natin ang plano ng Diyos. May kasabihan, you cannot decide if you are in the peak of your emotion. Kailangan mong tumahimik. Kailangan mong magnilay-nilay. Dahil kapag nagdesisyon ka na naaayon sa iyong emosyon, lahat ng iyon ay mali.
lahat ng yun ay mali. Hindi maging matagumpay. Kaya sabi nga ng ibang mga psychologists, kapag ikaw ay malulungkot, huwag kang mag-decide. Kapag ikaw ay masaya, huwag kang mag-decide. Ang desisyon mo ay hindi tama. Kaya ang nangyari kay Jose, ang kanyang planong iiwan si Maria, nagbago, mayroong shifting, dahil siya ay tumahimik. Dahil siya ay tumahimik at natulog. At doon, nakipag-usap ang Diyos sa katahimikan ng kanyang puso. Kaya mga kapatid, kapag mayroon tayong mga plano sa buhay, kailangan mo nating huminto. Kailangan nating pag-nilay-nilayan. Kung ito ba ay para sa kalooban ng Diyos, o ito lamang ay para sa ating mga personal na interest. Isama natin ang Diyos sa ating mga plano. Amen? Isama natin ang Diyos sa ating mga plano sa buhay. Ikalawa, kailangan natin ang pahinga para makahinga. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung makahinga ba yan. Nakahinga pa siya ba? O ano? Amoy hininga. Paano natin masasabi ang tao ay may hininga? Dahil siya ay nagpapahinga. Dahil ang pahinga natin, ang hininga natin, ay hininga ng Diyos. Kaya, kailangan nating magpahinga para makahinga. Ngunit hindi lahat ng nagpapahinga ay totoong nagpahinga. Diba? Kung minsan sabi mo, ay, rest day ko ngayon, day off ko ngayon, magpapahinga ako. Pero pagdating mo doon, abay tambak-tambak na mga labahan yung naghihintay sa'yo, hindi ka nagpahinga. Ang totoong pagpapahinga, tumahimik at magpahinga sa kandungan ng Diyos. Mayroon tayong tatlong ori ng pahinga ayon sa isang psychologist. Sabi niya, ang pagpapahinga ay tinatawag nating introvert. Ano ibig sabihin ng introvert? Nagpapahinga tayo or totoong nagpapahinga tayo kapag tayo lang mag-isa. Mayroon ba dito sa inyo na gusto niya magpahinga, gusto niyang tumahimik lang mag-isa? Ayaw niya ng ingay. Dapat upo lang siya sa tabi. Ayaw ko ng ingay. Yun yung matawag introvert. Gusto nila sila lang. Kaya pala dyan nangyari yung nabuo yung iPhone from the word iPhone. Ako. Mabubuhay ako kahit ako lang. Maging matahimik ang kalooban ko kahit ako lang. Diba? Mayroong mga tao na gano'n na kahit busy na siya, ayaw niyang tulungan dahil gusto niyang siya lang isa magtatrabaho. Masaya siyang nagtatrabaho mag-isa. Yan yung introvert. Nagpapahinga siya lang mag-isa. Ikalawa, na ori ng pagpapahinga ay extrovert. Ano ibig sabihin ng extrovert? Mayroong mga tao kasi na masaya sila, nagpapahinga sila kung kasama nila ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak, pamilya, yun yung kanilang pahinga. Yung iba naman, ang kanilang pahinga ay ang kanilang mahal sa buhay. Sino ba sa inyo yung inyong pahinga? Yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, siya yung aking pahinga. Kaya kung wala na siya, hindi patay ka na. Kasi siya yung pahinga mo. Kung iiwan ka na, hindi, wala ka nang hininga. Patay ka na. Siya pala, Father, siya po yung aking hininga. Kaya pala, patay ka kung wala siya. Kasi nandun yung hininga mo. Extrovert. Nagpapahinga tayo kapag kasama natin ang maraming tao. Ikatatlo na pagpapahinga, ito yung tinatawag na Christobert. Ano naman itong ibig sabihin ng Christobert? From the word Christo. Christ. No? Nagpapahinga tayo sa kandungan ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Ito si San Jose, naging tahimik si Jose, nagkaroon siya ng kapahingahan sa kanyang mga desisyon sa buhay dahil siya'y nagpahinga kasama ang Diyos.
Naging totoo siya sa kanyang desisyon, naging matagumpay siya sa kanyang mga plano, dahil sa kanyang pagpapahinga, kasama niya ang Diyos. Dahil sa katahimikan ng ating mga puso, gumagalaw ang Diyos. In the silence of our hearts, God works mysteriously. Gumagalaw ang Diyos sa katahimikan ng ating mga puso. Akala natin iniwan na tayo ng Diyos. Hindi. Gumagalaw ang Diyos sa katahimikan ng ating mga puso. Kailangan na po natin samahan ng Diyos sa kanyang paniniig, pakikisama at pagdaupang palad sa buhay natin. Matulog tayo. Pagod ka ba? Maingay ba? Preoccupied tayo ng ating pagod. Preoccupied tayo ng mga ingay sa ating paligid. Siguro kailangan nating tumahimik. Kailangan natin sigurong magpahinga. Iyon yung kulang natin. Yung totoong pahinga kasama ang Diyos. Totoong pahinga na nasa kanlungan ng ating Panginoon. Para sa mga desisyon natin, sa mga plano natin sa buhay, ito'y puno ng pagninilay-nilay. Ito'y puno ng natin contemplation at ay puno at bunga ng ating pagpapahinga kasama ang ating Panginoon. Si San Jose, naging totoo siya sa kanyang plano, tinupad niya ang plano ng Diyos dahil ito'y bunga ng kanyang paniniig sa kanyang pakikiisa sa Diyos. Ikatatlo, iwan ko kung narinig niyo itong iti ad Joseph. Ano ibig sabihin nito? Go to Joseph. Lumapit ka kay San Jose. Kung may mga problema tayo, may mga pagsubok tayo sa buhay, nawalan tayo ng pag-asa, kagaya kay San Jose, lumapit tayo sa Kanya. Go to Saint Joseph. Lumapit tayo sa Kanya. Si San Jose, puno ng pag-asa, puno ng buhay at pananampalataya. Mayroon ba tayong mga pagsubok sa buhay, mga alalahanin sa buhay? Mayroon ba tayong mga problema sa buhay? Pasan-pasan ba natin ang mundo? May mga plano pa tayo sa buhay? Lumapit ka kay San Jose. Tutulungan ka na ni San Jose upang dalhin tayo kay Jesus. Tulungan tayo ni San Jose upang ilapit tayo kay Jesus. Sa ating Ebanghelyo, ito'y napapahayag sa atin ng malalim at katapatan na pag-ibig ni San Jose kay Maria, sa kanyang pamilya at sa ating Panginoon. Dahil kapag ang taong nagmamahal, gumagawa ng tahimik. Ang taong nagmamahal, tahimik, ngunit makikita mo ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. Mga kapatid, ito po yung hamon sa atin sa ika-6 na araw ng ating simbang gabi. Kailangan nating iset aside ang ating mga plano at sundin ang plano ng Diyos. Ikalawa, kailangan po natin ng magkaroon ng katahimikan sa pamamagitan ng pakikiniig natin sa Diyos. Dahil sa katahimikan nating mga puso, doon natin makausap, doon nakipag-usap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Katatlo, para magkaroon tayo ng pag-asa, lumapit tayo kay San Jose upang dalhin niya tayo sa kanyang anak na si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalalapit na ang maluwalhating pagdating ng ating tagapagligtas. Hilingin natin sama na gawin niyang tayong marapat na tagapagdala ng kanyang salita. Ang Emmanuel, manalangin tayo, O Diyos, halina sa aming piling. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, taglayin na manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O O Diyos, halina sa aming piling. Amang mapagmahal naming Diyos, tulungan mo kaming maisaloob ang iyong salita, ang Emmanuel sa aming bawat pasya at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga magyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang panahon. Ama naming lumika, mga alay namin nakahain sa dambana, ipamanalin nawa ng paglukop ng banal na Espiritu, na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak, na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, talagang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa kanyang pinahayag ng lahat ng mga propeta,
Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na biring kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahadi sa Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa at ni Milo Hubert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan, masla't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, magpainapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Pagbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
po ang lahat at ipanalangin natin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso dinawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod dinawa naming pasanin ang aming mga krus araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo na huwag kaming makinabang na may pananabik ng pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Narito po ang schedule ng misa bukas, araw ng Linggo, December 21. Sa mga nagnanais, maaari lamang pong itong i-drop off sa box na makikita sa ating parokya. Ang St. Andrew the Apostle ay mayroong alay na parol para kay Jesus. Inaanyayahan po ang lahat ng nais bumili at mag-alay ng parol na makipag-ugnayan sa ating mga SSDM volunteers na matatagpuan sa labas ng simbahan pagkatapos ng mga banal na misa. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Wow, bukito sila. Ito ako yung alaga. Sorry.